Sa mga sitwasyon po na nangangailangan tayo katulad ng ating mga pangkasalukuyang kaganapan, ay marami pong mga mahalagang katangian na dapat nating ipakita at ingatan bilang mga mananampalataya ng Diyos. Ito po yung mga pag-uugali na kailangan ay kusa at natural nating nakikita sa atin. Hindi lamang sa mga panahon na tayo ang tumatanggap, kundi maging sa mga pagkakataon din po na tayo ang nagbibigay. Sa ating pong pagkasalukuyang hinaharap at ating nararanasan, ay nakikita po natin sa ating mga paligid ang mga mabubuting kalooban ng mga tao na talaga pong kusang nagbibigay ng kanilang mga abot kaya upang doon ay ipahayag ang kanilang pagtulong. At naroon naman talaga ang napakagandang pag-uugali na kung saan maging tayong mga mananampalataya ay dapat kakitaan nun. Ano po ang pag-uugali niyan na kinakailangan nating ipamalas? Ito po yung sinasabi natin true humility o yung ating tunay na pagpapakita ng pagpapakumbaba sa gitna po ng ating mga ginagawang kabutihan sa panahon ng krisis at sa panahon po ng mga pangangailangan na katulad ng ating nararanasan sa kasalukuyan. Ang tanong nga lang po ay paano ba natin may papakita ang ating totoong humility o yung ating pagpapakumbaba sa gitna ng mga krisis at maging sa mga di kaaya-ayang sitwasyon na katulad po ng ating kasalukuyang nararanasan. Marami po ang nagsasabi na hindi na yata ito talagang makikita, partikular na kapag dumarating sa kagipitan ng mga tao at talagang naiisip nila ang kanilang pangangailangan at naroon ay naisasantabi na ang kanilang pagpapakumbaba. Makuha lang nila ang kanilang mga pangangailangan, hindi bali na kung minsan ay mapabayaan nila ang ganitong uri ng pagpapakumbaba. Ngunit kailangan din po natin isipin na sa panahon ngayon ay naroon pa rin dapat ang ating pagsasumikap sa pagpapahayag nito dahil kadalasan po ay nakakaramdam tayo ng pagpapalaki sa ating mga sarili kung tayo ay nakakagawa ng pabor o ng anumang pagbibigay sa ating kapwa. And this happens either consciously or unconsciously. At paano po kung tayo ang nagagawa ng pabor o maaari nakatatanggap ng anumang magandang bagay? Sa limang pong sitwasyon o bahagi, dapat ba nating panatilihin ang true humility sa ating sarili? Maging saan man tayo nakapwesto sa dalawang sitwasyong nabanggit? Ang sagot po ay oo. Dahil walang dapat na pinipiling sitwasyon ang pagpapakita natin ng isang true humility, maging sa pagkakaroon man at pagkakataon na tayo ang nagbibigay o kung sakali man ay tayo ang tumatanggap. Kalimitan kapag tayo po ang nagbibigay ay kapag hindi natin naingatan ng ating mga saloobin ay maaaring tayo ay makapagmalaki. Bagamat tayo ay may kakayahan, ngunit minsan hindi ho natin nagagwardyahan at nababantayan ang ating mga sarili, nagkakaroon tayo ng pagmamataas sa ating mga sarili dahil tayo ay nakapag-aabot at nakapagbibigay. Maganda rin pong ingatan natin ang mga ganong pag-uugali upang doon ay maging mas mainam sa pagkilos man o sa ating mga motibo ang ating ginagawang pagtulong. Maging sa ginhawa man o sa hirap o sa ating mga kalakasan o panghihina sa tagumpay man o kung minsan may nararanasan tayong mga kabiguan, mahirap po talaga na makita at i-maintain yung true humility sa atin dahil na rin po siguro sa mga paligid na talagang humahamon sa ating pagkatao, lalong higit tayong mga mananampalataya na kung saan ay talaga namang hahamunin nito kung talaga bang tayo ay na kay Kristo o ating sinusunod at nilalakaran ang kanyang katuruan. Naroon pa rin po dapat ang pagpapanatili natin ng true humility dahil yun po ang nais ng Diyos na ating ipabuhay at sa ganung paraan ay nakikita po si Kristo sa atin. Let us see what the scriptures teach and say about this godly virtue. May sinabi po ang Philippians chapter 2 verses 3 to 7. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Atin pong pag-usapan muna ang sinabi sa versing ito na sinasabi po na bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Ano po ang pakulugan nito? Na ituring daw na higit ang iba kaysa sa ating mga sarili. Isa po sa mga maaari nating patungkulan nito ay kung bakit ito'y pinaalala sa atin ay dahil sa ang lahat naman talaga ay may pangangailangan. Panapanahon lang po kung kailan lalabas yan. Ngayon ay ikaw ang nangangailangan, hindi natin masasabi baka sa susunod ng pagkakataon, kahit ngayon ay meron ka, ikaw naman ang pangangailangan sa mga darating na panahon. Sabi po ng verse 4, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba,
at hindi lamang ang inyong sarili. Dahil kung minsan habang tayo ay nagkakaroon ng pagkakataong tumamasa o magtamasa ng mga bagay na magaganda, tayo ay hindi nag-iingat sa mga bagay na ito at may posibilidad na tayo ay malasing at mainganyo ng mga karangiang ito at hindi natin makita ang pangangailangan ng iba. Kung kaya kailangang mapanatili din natin sa mga panahon na tayo ay meron, bigyan din po natin ang pakanan ng iba. Sabi po ng verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Sabi ng verse 6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Sabi po ay humility is not pretending you do not have what you have. Nang ibig sabihin po nito ay hindi ka nagkukunwari o nagpapanggap na wala ka na kung anong meron ka, kundi alam mo rin po sa iyong sarili na ikaw ay nagtataglay nito, ngunit hindi na kailangan pang ipagmalaki. Ano po yung mga katangian na yon na alam mo sa sarili mo na nagtataglay ka nito, ngunit hindi na kailangan pang ipahayag sa maraming tao, katulad ng mga magagandang katangian na ang ating pagiging mapagbigay. Na kapag tayo ay nagkaroon ng pagkakataong magbigay, bahagi ng ating pagiging magandang katangiang maging mapagbigay ay hindi na po kinakailangan itong malaman din ng iba, kundi kusan na lang lumalabas sa atin ang pagbibigay na ito. Ganon din naman po ang pagiging maunawain, na kung saan ay hindi mo pinakahayag sa iba na ikaw ay meron ditong taglay, kung hindi kusan na lang nakikita at nararamdaman sa iyo. Yung marunong sa buhay ay isang magandang katangian din po ito, na kung saan ay hindi na kailangan ipagbida pa. Kung hindi, kitang-kita naman talaga sa estilo at pamamaraan ng iyong pamumuhay ay talagang makahayag yan. Ang pagiging matulungin ay ganoon din naman po, na kung saan ay hindi tayo nagbibigay dahil sa tayo ay inuobligang magbigay at hindi rin naman tayo nagbibigay lamang dahil may pangangailangan, kundi likas na po talaga sa atin ang magbigay habang may pagkakataong nakaharap sa atin. Yung mga mapagparayang pag-uugali na kung saan ay parang akala natin na kapag tayo ay naagrabyado ay hindi natin ito matanggap. Ngunit mas mainam na rin siguro ang tayo mapagparaya dahil tayo ang nakakaranas ng kapayapaan at katahimikan kapag ating napapractice ang ganitong uri ng magandang loob. Nakatulad ng ginawa ng Panginoong Hesus na kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos ay hindi niya ito pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Humility is also not misrepresenting your personality or your position. Nang ibig sabihin po nito ay hindi mo inaalis o hindi ka nagsisinungaling sa iyong sarili kung sino o kung ano ka man. Dahil true humility is being real and true. Yung bang totoo ka sa iyong sarili at maging sa ibang tao, na hindi ka apektado o naapektuhan kung hindi man kumbinsido ang iba sa kung ano o sino ka, na hindi nakadepende ang iyong pagkilala sa iyong sarili sa kung ano ang tingin ng tao sa iyo, na nagtutuloy-tuloy ka lamang ng iyong paggawa, nagtutuloy-tuloy ka lamang ng iyong mga mabubuting ginagawa, na hindi ka naapektuhan na kung ano man ang pinapalagay ng mga tao patungkol sa iyo dahil alam mo sa sarili mong kung sino at kung ano ka man, na naroon pa rin ang iyong sense of security sa kung ano ang pagkakakilala mo sa iyong sarili maging hindi man ito tanggap ng tao. Dahil hindi naman po natin talagang pipiplease ang lahat. Meron at meron talagang kukontra at lalaban sa atin, maging maganda ang ating hangarin at maging maganda ang ating ipinapakita. Hindi po natin talaga malulugod ang lahat, ngunit mas mainam na rin na panatilihin natin yung pagtuloy-tuloy na paggawa ng mabuti at pagpapakita ng papakumbaba na bahagi rin po ito ng hinahanap ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak at tagasunod. Very few people are willing to admit who they really are. Kasi kung hindi man po yung iba ay tignan ng sarili nila na masyadong mataas, ay masyado namang mababa. Something extreme na kung saan ay parang may false humility doon. Na kung saan ay alam nilang taglay nila yon, ngunit binababa naman nila ang kanilang sarili. Yung iba naman ay hindi nagtataglay noon, ngunit kanila namang itinataas ang kanilang mga sarili. Halimbawa, kung ikaw ay nakaabot ng isang mataas sa pinag-aralan, wala naman pong masama kung ikaw ay tawagin sang-ayon din sa iyong narating o nagawa.
Dahil yun naman po talaga ang nararapat itawag at gawing pagtingin at pagtrato ng tao. Dahil yun po ay hindi naman basa-basa naganap. Dahil ito'y pinagsumikapan din naman dumaan sa proseso at pagtitiis sakripisyo. Kung kaya't matapos ang lahat, marapat lang namang italaga at ibigay ang nararapat na pagtingin doon sa nagawa ng isang tao. O kung hindi mo nila gustong tawagin ka o kilalanin sa iyong narating, hindi ka rin naman apektado nito at hindi ka naapektuhan. Yung bang alam mo sa sarili mo that you are so secure. So secure in the sense that you are not being moved of what people will say about you. Na kahit sabihin pa nila na they're not really convinced of what you have attained, hindi ka naman po ito talagang matitinag. Dahil hindi mo itinatatwa o hindi ka nagpapanggap sa kung ano ang alam mo sa sarili mo na kung ano o kung sino ka at kung ano man ang iyong naabot at maaaring hindi naabot. Ang isa pa pong kalimbawa ay kung ikaw man ay tinawag ng Diyos sa isang gawain ng Panginoon na katulad ng isang pagiging pastor o pagiging apostle o pagiging isang teacher man o isang evangelist. Wala pong mali doon kung ikaw man ay tawagin bilang isang teacher, bilang isang evangelist o isang pastor o isang apostle man. Na talaga namang marapat lang na yun ang itawag dahil yun naman talaga ang iyong ginagawa. Ang mali lamang ay yung itawag sa atin sang-ayon lamang sa kung ano man ang gusto ng tao na itawag sa atin. Maging ito man ay hindi naman akma sa iyong naabot o narating o maging sa iyong pagkatawag o your calling from God. Mahalaga na dapat ay nakikita natin sa ating mga sarili, maging sa ibang tao, na kung ano man ang kanyang ginagawa, kung ano man ang kanyang pwesto o posisyon na sang-ayon din naman sa kanyang mga ginawang kabutihan at pagpupursigi, ay dapat din naman tignan ito ng positive at marapat lang na igalang. O ang kabaligtaran kaya nito, na tayo naman ay nagpipretend o nagpapanggap sa isang pagkatawag o pagkilala ng tao sa atin na ang katotohanan ay hindi naman tayo talagang karapat-dapat na kilalanin dahil ipinipilit lang natin yung isang label o yung isang status o yung isang title na itawag sa atin at yun po ay hindi marapat. Ang isang magandang halimbawa nito ay si Pablo o si Paul na hindi niya po dininay ang kanyang pagiging apostle sa kapakanan ng true humility. Sa katunayan po, siya ay sumulat sa mga church ng Corinto at siya bilang Paul the Apostle ay sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 15 verses 9 to 10, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, na hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin. Tingnan po natin, church, kung paano nagpakita ng isang totoong humility si Pablo. Ang una ay yung kanyang pag-amin sa ginawa niyang kasamaan sa pamamagitan ng pag-uusig o pag-usig niya sa iglesia ng Diyos. Na dahil dito ay itinuring niya na ang kanyang sarili na yata ang pinakahamak sa lahat ng mga apostol na siya niyang pinaniniwalaan at tinatanggap sa kanyang mismong sarili na hindi siya karapat-dapat tawaging apostol dahil na rin sa hindi niya itinatwa at hindi niya idinididay kung paano niya tinatro ang iglesia ng Diyos na inaakala niyang marapat lamang na kanyang tanggapin at ito'y kanyang marinig mula sa mga tao na nakakaalam kung ano kanyang ginawa, sang-ayon din sa pagkakakilala ng mga tao sa kanyang sarili. Ang ikalawa po ay ang pagkilala niya sa Diyos na siyang nagkaloob at tumawag sa kanya bilang apostol at hindi dahil sa kanyang kakayahan o sa kanyang naabot, maging sa kanyang estado ng kanyang buhay. At dito ay napakaganda ng kanyang sinabi na kung saan ay meron siyang ganong uri ng karapatan marahil na sabihin niyang ginawa ko rin naman ang aking bahagi at ako'y may taglay na karunungan at ako'y may taglay na kakayahan. Ngunit sa bandang huli, siya rin mismo ang nagsabi na ito ay hindi dahil sa kanyang kakayahan. Ang lahat ng iyon ay dahil lamang sa tumawag sa kanya bilang apostol. Yun po ay isang napakagandang
senyales ng isang true humility. Isang napakagandang halimbawa na kung saan ay kakikitaan natin. Dahil itong si Pablo, alam naman natin ang kanyang mga kakayahan, ang kanyang mga naabot, ang kanyang status sa buhay, maging ang kanyang posisyon ay hindi lingid sa ating kaalaman kung gaano kataas ang kanyang naabot. Ngunit nung siya'y nakatagpo sa Panginoong Hesus, ito ay nawala lahat sa kanyang pagmamalaki. Pagkus ay sinabi niya at kanyang tinatanggap at kanyang idinideclare na ang lahat ng iyon ay kaloob lamang ng tumawag sa kanya, at kung di dahil sa tumawag sa kanya ay hindi siya magkakaroon ng isang label na isang apostol. Ikatlo at ang panghuli po ay ang hindi pagsisinungaling o ang pag-amin ni Paul kung paano siya nagpagod, higit sa kanino mang apostol. Ngunit sa huli ay naroon pa rin ang pagpapakita niya ng tunay na humility sa pagpapayag ng ang anuman ang kanyang naabot o narating, ayon ay dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos sa kanya at hindi dahil sa kanyang sariling kakayahan. Yung ikalawa po ay kanyang binigyan ng emphasis na ito po ang kanyang pwesto, ang kanyang status, ang kanyang label ay hindi bunga ng kanyang anumang kakayahan, kung hindi dahil lang po sa nagkaloob sa kanya, at ito ay ang ating Panginoon. At dito po sa ikatlo at huli na sinabi niya na ang anumang aking naabot o narating, ayun ay dahil lamang sa biyaya o sa kagandahang loob ng Diyos sa kanya, na nagpapakita na talagang doon ay itinataas niya at ipinagmamalaki niya sa kanyang buhay, hindi ang kanyang narating, hindi nga ang kanyang kakayahan, kung hindi ang lakat ng mga ginawa ng Diyos sa kanya simula nung siya ay nagdesisyong lumakad ng personal na paglakad sa ating Panginoong Hesus, kung kaya naman naroon na lang pagkilos ng banal na Espiritu sa kanya. Ano po ang pinapaalala sa atin ng isang tunay na humility na nais ng ating Diyos sa makita sa atin bilang kanyang mga anak at tagasunod? Ang una po, humility is staying within the limit of the call, position, and authority God has given us. Ang ibig kong sabihin nito ay yung kinakailangan ka lamang magsalita, mag-isip, kumilos at makitungo sang-ayon lamang doon sa pagtawag, sa posisyon o sa anumang kapangyarihang ipinagkaloob lang sa iyo ng Diyos. Huwag ka lalabas doon. Doon ka lang. Dapat huwag kang lalabis dahil yun lang ang nais ng Diyos na ipahayag mo. Na ang isa pa pong ibig sabihin nun ay marami pa rin mga tao talaga ang nagpipilit na maging sila, na minsan hindi na po nagiging akma ang pagpapahayag, ang pagpapakita ng kanilang mga aksyon, ang pakikitungo doon sa kanilang label or status, na gumagawa po sila ng mga bagay na kung saan ay hindi yun ang hinihingi ng kanilang posisyon, ng kanilang authority, kung kaya nagkakaroon po talaga ng hindi magandang resulta. May sinabi po ang Ephesians chapter 4 verse 2, sabi po doon, kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matiyaga. At may sinabi rin po ang Psalm 25 verse 9, sa mga mapagkumbaba, siya ang gumagabay, sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. At may pinanggit po ang Matthew chapter 23 verse 12, ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Napakaganda pong mga paalala ng ating mga nabasa. Hindi po mahalaga kasi kung gaano man tayo nakakatanggap ng mga blessing dahil sa ating mga ginagawa, o kung bakit mo man ito ginagawa ay dahil ang iyong motibo lamang ay may natatanggap kang pagpapala o biyaya. Kung hindi, dapat naunawaan natin na ito mismo ang nais ng Diyos sa gawin ko. At dito tayo tinawag. At dito dapat ang bagay na aking pinagsusumikapang ayusin, gawin at gawing mabuti. Dahil anuman ang ating kalagayan o status sa buhay, Diyos pa rin ang siyang patuloy na nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Siya rin ang nagbe-bless sa atin ng lahat ng mga ito, higit pa nga sa mga inaasahan natin. Dahil ang totoong humble ay laging kinikilala
na sa Diyos lamang siya nakaasa, ang Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng ating mga pagpapala. Church, paano po natin magagawa at may papakita sa ating Diyos ang isang tunay na humility o isang pagpapakumbaba maging sa mga panahon ng krisis o maging sa mga maayos sa pagkakataon? Ang una po, huwag po tayong magpilit kung hindi po tayo karapat-dapat o nararapat sa anumang bagay na hindi po para sa atin. Dahil meron po talagang para sa atin na kahit po ito'y kunin agawin ng iba, ito po'y talagang inilaan ng Diyos para sa atin. At walang sino man ang maaaring umagaw nito dahil ito'y nakalaan at nakatakda talaga para sa bawat isa sa atin. Ang ikalawa po ay gamitin lagi sa tama ang anumang kaloob na natatanggap natin sa Diyos. At ito'y maging kasangkapan ng pagpapakita natin at pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos para sa kapakanan ng iba. Ulitin po natin ito dahil ito'y napakaganda. Gamitin natin ng tama ang anumang kaloob na natatanggap natin sa Diyos. Huwag po natin gagamitin sa mali o sa kasamaan ang mga pagpapala o biyaya na ating natatanggap sa Diyos. Partikular na po sa mga panahon ng krisis, pangangailangan na katulad po ng ating kinakaharap. Dapat nga po ito'y maging kasangkapan ng pagpapakita natin ng ating pagpapahayag kung gaano kabuti ang Diyos sa atin sa gitna ng mga krisis na itong ating nararanasan. Dahil nakapasit po ang Diyos kung paano natin ginagamit ang lahat ng mga biyayang Kanyang ipinagkakaloob sa atin. Ang ikatlo po, huwag tignan ang sarili o ang ating tinatamasa ni ang ating mga kakayahan sa ating mga pagbibigay, kundi ang kagandang loob pa rin ng ating Diyos ang siyang lagi nating isaisip na siyang dahilan sa lahat ng pagkakataon ng pagtulong. Hindi po tayo tumutulong upang maging tanyag. Hindi po tayo tumutulong dahil tayo inutusang tumulong. Hindi po tayo nagbibigay dahil nagbibigay din ng iba. Hindi po tayo kumikilos dahil napilitan tayong kumilos. Kung hindi, ginagawa po natin ang lahat ng ito bilang tanda ng isang tunay na pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos sa mapagkalinga. May sinabi po ang Isaiah chapter 66 verse 2. Sa lahat ng bagay, ako ang may likha. Kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba. Kinalulugdan po talaga ng Panginoon ang mga taong mapagkumbaba. Hindi po siya nalulugod dun sa mga meron at di naman siya nalulugod dun sa mga wala. Meron man o wala, hindi ang pag-angkin, hindi ang kanyang tinatamasa ang tinitignan at sinisilip ng Diyos, kung hindi yung may pusong nagpapakumbaba. Meron man siya o wala, naroon pa rin dapat ang pagpapakumbaba, ang pagtingin at ang pagpapahalaga ng sino man sa Diyos na may likha ng lahat, na sa Diyos na nagbibigay ng lahat sa atin. Dahil kung wala ang Diyos, wala rin po tayo dito. Bilang pong pangwakas sa ating mga pangkasalukuyang hinaharap na krisis, ang lahat ng ating kusang loob na pagtitiis at pagtsatsaga sa mga hindi kaaya-aya nating nararanasan ay nagpapakita rin naman ito sa ating Diyos ng ating tunay na pagpapakumbaba sa kung paano tayo handang magtiis, alang-alang din po sa kapakanan ng lahat. Na tayo po ay nagtitiis, hindi lang naman po para sa ating kapakanan, kundi nagtitiis din po tayo upang ito po ay mabiyaya din naman at makatulong din sa marami at sa pangkalakatan, dahil ang ating ginagawa ay nakakaapekto rin naman sa iba, maging ito ay mali o maganda, masama man o maganda. Tiyak po, ito ay nakakahawa, nakakaapekto at nakapagbibigay po ito talaga ng kakaiba o ng anumang bagay na ating ginawa. Sa ayaw man at sa gusto natin, nagbibigay po ito talaga ng epekto sa iba. At ito ay nagbibigay din naman sa atin upang patuloy nating maranasan ang pag-iingat ng Diyos sa mga panganib ng krisis na ito, sa kung paano rin tayo itinawid at patuloy na itinatawid ng Panginoon sa sitwasyong ito sa pamamagitan ng kanyang mayamang kabag at biyaya sa lahat ng ating mga pangangailangan, na patuloy po natin itong ipagpasalamat bilang pagpapakita ng ating tunay na pagpapakumbaba.
sa ating pong narinig at sa pangkasalukuyan po nating kinaharap at sa mga darating pa pong mga sitwasyon at kaganapan na kung saan ang lakat ay sa kamay lamang ng Diyos nakalaan at nakaasa. Huwag po nating aalisin ang isang true humility maging sa krisis na ating kinakarap dahil naulit po ang ating mga nararanasan na kung saan naipapahayag po natin ang Diyos o naitatatawa natin ang Diyos sa mga bagay at sitwasyon na ating nararanasan. Mas mainam na rin po na naipapahayag, nakikilala at lalong nalalaman ng marami na ang kabutihan ng Diyos ay tunay ngang lagi nating nararanasan. Sumatin nawa ang kapangyarihan at kagandahang loob ng ating Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kakayahang maging tunay na mapagkumbaba para sa kanyang kaluwalhatian sa pagkilos ng banal na Espiritu sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. Jesus.